Alright, so let's start our topic already kung paano gumawa ng online portfolio. And since we have the idea already kung gaano siya kaimportante when it comes to prospecting a client, what I'm going to show you right now is kung papaano gumawa at saan tayo gagawa para sa ating online portfolio. Right? So, very simple. Ito yung mga gagawin natin ngayon. This is example. This is my online portfolio. And I'm gonna show you later on kung ano yung mga bagay-bagay na ilalagay natin dito. And there are few things that you have to prepare or maybe something similar to this. This is my agency, Tasky.ph. Right? So, this is how it looks like. Simple, but I would say na malinis and very straightforward on what is the skills that I'm offering. So, there. Let's proceed kung saan tayo gagawa, which is very simple. All we have to do is punta lang tayo sa canva.com, and I'll show you step by step kung paano ko ginawa itong portfolio na ito. So, punta ka sa canva.com, just register an account, and then you sign in your account. Kunwari ito sa akin. This is my account. And then, next thing na gagawin natin is maghahanap tayo ng template. And for, someone na hindi alam, it has the ability right now, Canva, to create a website. Although it's not as advanced yung mga normal na paggawaan talaga ng website, but this one can actually give you a good tools already para sa ating mga online portfolio. So, as soon as nandito ka na, all you have to do, right? Search mo lang website. Ayan. Ito, pwede mo i-click to, website, right? Ito parang merong ganitong icon or pwede ata for portfolio. Ayan. Tingnan natin. Or kahit yung website lang, pwede na yon. Ito, portfolio website. Tingnan natin kung makapagbibigay siya ng mga design. Ayan. So, as soon as nandito ka na, all you have to do is just to choose whatever template ang matipuhan mo dito na gusto mong gawin. So, say for example, this one, ayan yung template niya. Or maybe this one, right? Or maybe this one. Right? So, as soon as makapili ka na ng design, all you have to do is click mo lang tong customize this template. And then, it will create another tab where it will allow you to edit the template and ilagay yung mga information according doon sa portfolio mo or services na ino-offer mo. So, highly, to lahat, like kumbaga, editable to lahat yung mga nandito. Para ka lang din nag-edit ng images, but when you publish it, you publish it as a website. Alright? So, that's how you do it. So, what I'm going to do right now is I will start from scratch. Kasi, kulang ako ng Word. When creating an online portfolio, this is what I usually do. And kumbaga parang magiging reference ko sa design. Now, first thing is I'd like to keep it simple and clean. So what I mean by that, simple and clean, hindi ganon yung kagulo yung mga colors combination niya. Kumbaga pag land ni customer doon sa online portfolio mo, maintindihan niya agad at malinis. So same go sa ginawa ko dito. Kung mapapansin nyo, dominant yung color ng blue and a combination of yellow and white. So importante yan na when you choose a color, you need to make it at least this is as for me, although it's not limited only to what I'm saying here, but this is what I could highly suggest when creating an online portfolio, na dapat malinis siya, right? Malinis, and at the same time, pag visit nila sa online portfolio mo, madali nilang maintindihan kung ano yung mga bagay-bagay na kailangan nilang tingnan sa website nyo. Alright? So, keep it clean and simple and dapat minimal colors, readable text fonts yung gagamitin natin. Kumbaga, hindi mahirapan si client na basahin yung mga fonts choices natin or fonts na ginamit natin. Madaling
madaling basahin. Alright? And then, what else? Things that you have to prepare, right? Your own image, right? You have to prepare your own image, just like what I did here. So, picture ka lang ng sarili mo sa gagamit ang sarili mong cellphone. Marami ng cellphone ngayon, magagandang camera. And then just remove the the background. All right? Just like nang ginawa ko dito, ayan. So tinanggal ko lang yung background, nagpicture ako, and then ito na yung ginamit ko dito pag pag-edit. All right? And then what else that you need to prepare is yung mga screenshots. Screenshots ng sample work. Right? Kasi ito yung pinaka-importante na dapat makita ng kliyente when you are showing your portfolio to them. So what I mean by that is gaya nito, which is something I'm going to give you a sample for this one, itong mga ganito. And then ito, importante to. Yung sa day number 6, yung pag-audit, sobrang importante na kailangan nyo gawin yung activity para meron kayong ma-screenshot at mailagay sa online portfolio nyo as sample. Same goes with this one, yung weekly report tracking. So, dapat yung gawin yun. Pwede kayong maglagay-lagay lang ng mga numbers dyan para at least meron kayong malagay. And then, I think that's pretty much it. Services, we can also do that. And, ayan. So, later on, I'll explain to you kung ano yung mga kailangan natin dito, which is, eto. Before ka gumawa ng online portfolio, this is what you have to to build, right? Isahin lang natin. Ayan. So number 1, may different layers kasi yan. So etong first layer na to, etong tawag na to dito, this is the home page, kumbaga. Right? Home page or the landing page. Kasi pag click ni client sa portfolio mo, yan yung pinakaunang makikita niya. So it has to be presentable, dapat ma-hook mo agad si client pag nakita niya yan. Right? Number 2 is yung process mo, right? As PPC specialist. So, lagay tayo ng 4 simple PPC process, kunwari. Ayan, aba nalika. 4 simple effective. Ayan, 4 simple effective PPC process. Next is your services, right? So, scope of services, or pwede mo nang lagay dyan services. Right? The next in line is yung work experience natin, which is pwede natin ilagay dyan. Kunwari, like we have experience 1 year. Work experience. Ayan. Next is yung mga category na, kunwari, na experience mo. Ano mga category ng product? Product category. Alright? Next is PPC, sample, screenshot. Right? Next is audit. PPC, audit, report, screenshot. Next is PPC, weekly report, screenshot. Ito yung mga kailangan nating i-prepare. And then, ito parang, sa huli, pang dulo, call to action. Right? Call to action. Right? Book for a free audit now, and then end na ng right? So, ganito yung gagawin natin. So, let's start designing the portfolio. Since we have the idea already, kung ano yung mga ilalagay natin and what we need to prepare, which is ito, sariling image natin at yung mga screenshots ng sample work, then let's start doing the process. So what I'd like to do here, tabi lang natin to ng konti.
Balik tayo sa home. Tingnan ko yung ano sa akin. Eto ba yun? Yes, parang ito ata. Ito ba yun? Wait lang. Parang ito nga. Bakit parang nag-iba? Taskio. Ay, ito pala yung bagong website ng ano. Ng Sandbox. Dito ko lang din ginawa sa ano. Actually, sa Canva. So, kunin natin yung ano natin, yung isang sample natin. And then, yun yung magiging ano natin, basis, kumbaga. Which is, eto. So, yun. So, what I'd like to do here, let's start from, from scratch. And I will use the same, color system, color palette. Yung kulay, kulay blue. So, I'll start from scratch. Right? Click mo lang to, eto. Itong create a blank for a website. Then, I'll choose the color that I want. Pangalanan ko lang muna. Sample online portfolio. Alright? So, what I'd like to do here is kulayan ko lang muna to. Yung kulay na gusto ko. So, click ko lang to. Kulay. And then, gusto ko tong kulay na ito. Ganito blue. Or ito. Or ito. Wait lang. Ano ba magandang kulay? Kunin ko na lang yung hex code niya. Then, kulayan natin. There we go. So, this is the color that I want. Now, next thing that I'd like to do is you have to choose a good tagline, kumbaga. Same nang ginawa ko dito. Eto. Short tagline, ganyan ginawa ko dito, reclaim your wasted ad spend. So, saan ka kukuha ng mga ganyan na tagline? Pwede kang pumunta sa sa ChatGPT. Right? Then, hihingi tayo ng tagline. Login muna tayo. Pero I'll use the same tagline na meron tayo as example doon sa natin. Sa online portfolio. So, kayo na bahala kung paano nyo sa i-design. Then, hey GPT, I'm trying to create an online portfolio right now for my service as an Amazon PPC virtual assistant, and I'm trying to think about a really good short tagline. Can please give me a good sample. Ayan. So, hingi tayo kay ChatGPT. Kaya nito, nagbigay siya. Maximize your Amazon success. Expert PPC strategies await. Elevate your sales. Maximize your effort. Amazon PPC perfected, etc. Give me 30 more. Ayan. So, ikaw na bahala kung ano yung magugustuhan mo dyan. Basta, you can go to ChatGPT and you can put whatever you like here sa online portfolio mo. So, assuming ito na yung nagustuhan ko, kunwari, etong reclaim your wasted ad spend. So, what I'd like to use is yung font style na lagi kong ginagamit. Ito, cold, smoothie, and tasty. I like this one. And then, I'll use the same the same tagline, which is, eto, reclaim your wasted ad spend. And then, liitan ko lang ng konti. And then, same nun sa ginawa ko, gustong kulayan to, itong reclaim your, para maiba yung kulay niya, kulayan natin ng medyo dilaw ng konti. Ayan. And then, yung tagline sa baba, or pwede natin tanggalin to, hanap tayo ng ibang font style na medyo okay. At
Ayan, okay na siguro to. Then, ito ilalagay natin. Stop throwing money down the drain. Ayan. And then, i-group lang natin. Highlight nyo yan para mag-group. Para pag i-move mo siya, masasama yung isa. So, adjust ko lang ng konti dyan. Right? And then, kuha lang ako ng logo. So, kunwari, ito yung logo, kunwari, ng service. So, pwede kang gumawa-gawa ng logo mo. Ikaw nang bahala doon. Right? There you go. Then, next is, yun nga, sabi ko kanina, prepare your own image, own picture. Ikaw na bahala kung paano mo siya pipicturean. Pero, kunin ko yung sample ko dito. Kunin natin yung sample. Meron ko sample dito na image. And by the way, if you are using a free Canva account, wala siyang background remover. So, what you need to do is gumamit ng other background remover, which is ang gagamitin, pwede nyo gamitin itong remove that BG. So, punta lang kayo dito sa remove.bg, and then it's a free background remover. Ito, upload nyo lang yung image nyo dito, and then download nyo yung file. Then, pag na-download nyo na, then tsaka nyo siya i-upload dito sa sa Canva, which is click nyo lang to. Saan 'yon? Ito, then ito. Upload an image. Upload nyo yung naka-remove na yung background or transparent. Alright? So, hanapin ko lang yung ko dito. Picture na example. Ayan. Ito yung mga gusto kong example. So, kunwari ito, wala siyang yan, meron siyang background. So, what I'd like to do, click ko lang picture, edit, and then, eto, background remover. Ayan. There you go. So, kung mapapansin nyo, medyo boring pa ng konti. So, same nung ginawa ko, nilagyan ko siya ng kaunting, box sa likod. Ayan. So, eto, kumuha ko ng box na element. Kulayan natin ng dilaw or orange ng konti. Ayan. Then, ayan, stretch ko lang. Hanggang dyan siguro. Okay na siguro to. Ayan. So, kung papansin nyo, natabunan yung picture ko. Or natabunan ako. So, click mo lang yan. Eto. And then, click mo tong position. Then, dito ka sa layers. Ayan, layers. And then, adjust natin yan pa baba or sa likod ng picture ko para maging ganyan. Ayan. Kaso medyo sobrang dark ng pagkaano niya. Palitan natin ng medyo light lang. Ayan, para hindi masyadong And then, lakihan natin ng konti yung image. Ayan. And then, liitan natin to ng konti. There you go. And then, hanap naman tayo ng elements. Buttons. Kunwari ito. Okay na pala yung parang itim. Gusto ko siyang i-transparent ng konti kasi medyo dark siya. Ayan. Okay na siguro. Ayan, so that's what I'd like to do here for the homepage. Now, since meron na tayong homepage or yung landing page natin, which is I'd like to do it that way, simple. Or kuha tayong another element. And by the way pala, etong pag meron siyang nakalagay, pag free lang yung account mo, tapos meron siyang nakalagay na pro, right? Itong parang mga crown, wag mo yang gamitin kasi pag publish mo niyan sa website, sisingilin ka niyan. Right? So, iwasan nyo tong merong mga crown kasi this is only for paid na Canva account. Right? So, iwasan nyo yan. And then, as soon as wala kayong mailagay na mga nagamit na mga element na merong crown, then you're good to go to publish your your account. Alright? Meron pa pala dito. Tingnan natin. Texture. So, gaya nito, texture.
Kung titingnan mo, ayun, may mga crown. Wag niyong gamitin yan. Pero as sample, design siguro, tingnan natin. Pwede natin gamitin to. Parang nasa loob ng ano. Anyway, balikan natin yan mamaya kung ano yung magiging ano niya, magiging resulta niya. So, yun. So, I'll create another, ang gagawin naman natin, itong 4 simple effective processes. So, I'll create, which is the same, the same color, yung gagamitin natin. And then, ano nga ulit yun? 4 effective processes. Pakita ko. Nawala. Ito pala. Ayan. So, 4 effective processes. Ito lang gawin natin. Kuha tayo. Same text pa rin yung gagamitin natin. Ito na style na to. Lagyan natin 4. Tingnan natin. And then, effective advertising process. Yan, ungroup natin, tanggalin natin tong na nasa baba. Ito. Ayan. Then, dita natin ng konti. Ayan, pwede nating sabihin na na ganyan. Parang hindi ako dito sa Ito parang cellophane. Lagyan ko na lang ng elements na scroll down. Graphics. Anyway, lagyan natin mamaya. Basta ayan. For effective core process, advertising process, then kunin lang natin yung nasa sample natin, which is ito. Para mabilis tayo. Ayan. To boost your sales pala. Ayan. Alright. And then, kuha tayo ng sample design, numbers, ganito, numberan natin. So, kung mapapansin nyo, medyo kinulang tayo ng konti. Pwede mong i-extend yan pababa. Ayan, So, i-drag mo lang yan. Itong parang na to. Itong part na to. Ayan. Pwede mong i-extend yan. There you go. So, 4, 1, 2, 2, 3, 4. Yan. So, pwede na nating gawin to. And then, isa-isahin natin. So, lagay natin dito. Ano ba yung nilagay natin? SEO. Kunin na lang natin to. Then, gagawa natin yung short description mamaya. Then, next is creating an action plan. Optimize and reporting. And reporting. Tama ba?
Gawin natin reading. Ayan. And then next is document, maintain, and scale. So, ayan. And then, kuha tayo ng maliit na short text na pang ano. Parang ganito. Gagamitin natin. So, natin. Hey GPT. Tingnan natin ano bibigay niya. Make it a lot shorter. Shorter pa, sabi na. Shorter kasi ang taas pa. Pwede na siguro to. Tingnan natin. Kung magkakasya siya. Pwede na. Pwede na to. Alright. And then, okay, good. Next is, hindi ko na binasa, pero pag kayo na, basahin nyo. Baka hindi rin tama yung binigay niya. No, I made create. Ayan. Alright. Ay, hindi ko pa palang duplicate. Sorry. Ayan. Paste natin. What do you think? Okay. Next is hindi pa na duplicate. Duplicate ko na nga lang. 1, 2. Ayan. Then, tingnan natin. Ups. Sobra. Then, ito. So, ganito lang. Hingi lang tayo tulong kay GPT. Chat GPT. And then, there you go. Alright, so we have this already. Later na lang natin, tingnan or pagandahin ito. Buuhin muna natin yung niya. Structure niya. So, meron na tayo neto. Then, scope of services, which is kokopyahin lang natin yung kanina. Then, I'd like to do here is maglagay na naman ng another image siguro. Tingnan natin. So, uploads. Eto, I'd like to use this one. Edit, remove the background. Bakit ang laki? Ayan, so lagay natin dito. I-flip natin siya. Ayan. And still, parang ganon, medyo boring na siya lang. So, palitan natin yung palitan nga natin yung kulay nitong pagka-orange niya. Orange, sorry, yellow. Ayan, yan yung gusto ko ilagay. And then, kopyahan ko na lang din to. Lagay ko dito. Ayan.
And then, same thing. Lagay natin dito. Zoom out lang natin ng konti. Ayan. And then, click mo lang tong position. And then, i-drag mo siya sa pinakababa hanggang sa makarating dito sa image. Then, dapat nasa likod siya or pinakababa. So, ayan. I think that's okay. And then, next is, eto na. PPC Management Service. Yan natin. So, ito pa rin. PPC Management Scope of Service. Kunwari. So, yan. Pwede natin gawin yan. Or ito, gawin natin ng outline. So, click mo lang yung image. Right? And then, click mo lang tong edit photo. And then, click mo tong, ito, shadows. And then, click mo tong outline. And then, ayan, nalagyan na ng outline, kaso kulay itim. So, change natin to white. And then, pwede natin i-change yung size. There you go. Right? So, that's how you do it. And then, ano nga bang lalagay natin? Ito na mga text na. So, lagay natin dito. Ito lang siguro gamitin pa rin natin na fonts. And then, kopyahin ko na lang tong dirito. Nakakopya ata. Wait lang. There you go. Ay. Nagaling ko itong nasa ibabaw. Ayan. So, okay na siguro yan. And then, i-group lang natin to sila. Group. Ayan. Hindi nasama yung isa. Mamaya na lang. So, ayan. Meron na tayong PPC Scope of Services. Tanggalin na natin sa listahan natin. Next will be the work experience, which is eto yung ginawa ko dito. Parang ganito lang. So, lagay natin dito. Let's create another another one right here. And then, lagay natin ito pa rin. Work experience kunwari. Alright? So, sa work experience, pwede tayong maglagay kunwari 1 year. So, lagay ko na lang. Ang group ko na lang muna. Ayan. 1 year. And then, lagay natin dito yung category na work natin. Kunwari. So, for the category, maglalagay lang tayo ng iba't ibang dito. Ganyan ginawa ko dito. Most of the categories I have worked with. So, lagay natin. Ayan. Then, siguro liitan natin to ng konti. Kulayan natin ng dilaw. Sorry. Ayan pala. Naka-zoom out pala. Ayan. And then, lagyan natin ng mga product. So, nilagay ko dito 4 na category. Kunwari. So, kuha tayo ng sample muna. So, lagyan natin sports. Ayan, sports. Home and kitchen. Garden. Office.
Or lagyan lang natin dito, home. Or dito, kitchen. So, huwag natin isama yung sport. Tama na siguro to. 4 na category. And then, punta lang tayo sa ano. Punta lang tayo sa Amazon. Amazon.com. Then, hanap tayo ng mga sample product. Kunwari. Asa na yun? Kitchen. So, example natin, kunwari, garlic press. Hanap tayo dito ng pwede natin, ano. Ito siguro pwede na to. So, gagawin nyo, click nyo lang yung main image. Right click, copy. And then, paste nyo dito. Right? Or, isave nyo lang yung image and then remove nyo yung background muna. Right? So, for my case, since meron akong background remover, so, i-remove ko na lang yung background mismo dito sa Canva. But in case not, if wala, etong gamitin nyo, etong remove.bg. Tanggalin ko lang yan. And then, there you go. So, kitchen. Sa home naman, let us say, pillow. Kunwari ito. Kunin natin, right click, copy. Then, paste natin siya dito. Then, let's remove the background. Remove the background. And then, kung napapansin nyo, medyo boring siya. Yung niya, design. I'll try to work on that later on. Sa garden naman, let us say, tingnan natin. Garden tools. Ito lang, tama yun. Ito. So, pwede natin ito gamitin. Hanap, ito. Yung walang, copy. Then, paste ulit dito. Then, again, remove the background. Palitan ko nga yung yung sa yung example natin, Himalayan salt lamp. Yan. Then, kunwari ito, palitan natin yung sa home. Sa office naman, remove natin yung background. Hanap tayo ng office related. Kunwari ito, lagayan ng Ayan, ito mabilisan na lang to. Mabilisan na edit lang. Para meron tayong meron lang tayong sample. There you go. Then, for the office product, kunwari ito. Then, edit natin. There. So, para hindi siya boring, lagyan natin siya ng maganda rito. Circle. Try natin. Circle. Tingnan natin ito. Kung hindi ba siya pangit tingnan. Then, position, layers, and then sa likod ng product dapat yan, drag mo lang. Parang pangit siya. What about the square? Kung lalagyan natin siya ng outline,
Okay lang, I think. Ayan siguro, ganyan na lang siguro. Lagyan natin ng ano, ng outline. 2, 3, 4. 2, 3, and 4. And then, change natin yung position. Dapat nasa likod sila ng products. Ayan. Then, lagyan natin ng mga outline to. Itong product natin. Balik kita dito. Yan, shadows, outline, then change natin to white. Yan. Edit photo, shadows, outline, then change natin to white. Then ito, naka-white na siya. Tingnan natin, hindi ba pangit tingnan? I think hindi naman. Anyway, this is just an example lang naman, but you know, this is what you can do. So it's not the best, but medyo okay na. So ayan. And the next that is we will work on eto na sa PPC. So let's try to, I think pwede siyang extend na. Dito na lang siguro natin siya kunin. And then kuha lang ako ng divider line siguro. Ano maganda? Ito. Okay na siguro to. Parang pangit. Maybe this one. Okay na siguro yan. Basta yan na yun. Next is PPC performance. Ayan, PPC performance. Then kopyahin ko na lang to. Ay, saan yung text? Ito sa baba. So lagay tayo ng warning. Right? Result will always vary on different factors that helps improve the PPC performance, which is yung ano natin. Hindi ako komportable dun sa ano na yun. Tingnan natin yung animation na to. Okay lang ba siya? I don't know, honestly. Pero yan, PPC screenshot sample. Kuha lang tayo ng sample screenshot dito ng PPC. Which is, I'm going to give you guys. Kunwari ito. Example lang. Right? So, zoom in lang natin ng konti. Then, what I'd like to do here is maglagay ng another image ko na naman. Ano pa bang hindi ko nalagay dito? Ito siguro. Wait lang. Tingnan natin. Paglagay ba ako ng image? Ito ba? Pwede na siguro to. Tanggalin lang natin yung background. Ayan. And lakihan natin ng konti. Ayan. Then, I'd like to put an outline. White outline pa rin. There you go. So, ayan. Meron tayong PPC performance sample. Tanggalin ko na lang yan. Gagawa ko na lang ng paraan mamaya. Ano yung magandang ipang ano dito? Divider. Ito siguro ang sagot. Tingnan natin.
Ayan. Pwede na siguro yan. So next, we have the divider already. Product category, PPC screenshot sample. Next is yung PPC audit screenshot sample, which is lalagay natin siya dito sa baba. So ano ba nilagay ko? Free PPC audit. Lagay natin. Ayan. Free Amazon PPC audit. Ayan, parang kitang-kita talaga nila yung ano. There we go. And then, kunin lang natin yung sample na PPC audit natin. And again, what you need to do is kailangan nyo talagang gawin yung activity para meron kayong pang sample. So, ayan. PPC sample screenshot. And then, I'd like to put an image of me again here. Kunwari, ito. Ayan. So, lagay natin dyan. So, these are the elements that I would highly suggest for you to put, guys. Then, lagyan natin ng outline. Bakit? Teka lang. White. Intensity should be that. There you go. Sensya nyo na yung mukha ko, but ganyan lang talaga yan. And then next is we will put yung ano. Ito. PPC. Nga pala, ito naman. Anyway, design na natin yung text mamaya. PPC reporting irregular tracking. So again, you have to do this activity para meron kayong malagay na screenshot. So ayan. Ito yung lalagay natin. Daily, weekly, monthly, quarterly. So paano ko ba ginawa tong design na to? Ito. Ano natin ng example? Kunwari ito. Lagay muna natin itong isa dito. Ayan. So ito, sa text, pwede natin gawin dito. Click nyo lang yan, yung text nyo. And then, click nyo tong asa na yun? Not the animation, effects. Ayan. Effects, pwedeng ito siguro. Tingnan natin. Ano magandang design. So, kayo na bahala kung saan kayo komportable. Ito pala. Itong outline. Ayan. So, yun yung gagamitin natin. Outline. Same na sa ginawa ko dito. Naka-outline yan. Tingnan natin. Ito. Daily, weekly, monthly. And then, ano pa ba? Meron tayong weekly, yung call to action na lang pala. Yung panghuli. So, yung panghuli natin, na call to action, right? Adjust ko siya ng konti. Yan. So, call to action natin is parang ganito. Add tayo ng another Ito. Pwede na siguro to. Or pwede tayo mag-search dito. Hindi, ako na lang. Mukha ko na lang rin. Ito. Mas gusto ko to. Ayan. Remove natin yung background. Something similar to this, call to action. Let me do the PPC audit for you. Something to that effect. Pero, again, lagyan natin ng outline.
Kasi gusto ko yung may outline. Parang medyo may animated look siya ng konti. Ayan. And then, copy lang natin. Ano nga nilagay ko dito? Ayan. Then, dito natin lagay. Or gitna siguro pwede. So, let me do or ito. Then, kunin ko lang yung parang logo kunwari. Gusto kong i-add yung logo ko. Ayan. Add natin sa dulo. There you go. And then, kunin ko lang tong text na to. Ito. Get a full scale and then mag-a-add tayo ng parang button dito or ito. Ay, sorry. So ayan, palitan lang natin yung kulay na gusto natin. Kunwari ito. Extend lang natin ng konti. Ayan. And then lagyan natin ng text like, let's say, book a free audit now. Then, palitin natin. Hindi nga lang siya makita. So, palitan natin yung kulay na medyo darker. There you go. Book a free audit now. Now, this should be clickable. So, para maging clickable yan, right-click and then click mo lang tong link. And then you can put the link here, which is usually, ang lalagay ko is yung ating LinkedIn profile. LinkedIn profile natin. Pero depende na rin sa'yo kung saan ka mas either your email or kung saan kanya mas prefer mo na makontak ka. So, kunwari may LinkedIn profile, this one. So, copy mo lang yung link. Itong nasa ibabaw. Then, paste natin dito. Then, that's it. So, that is clickable already. I-group lang natin. Group. Then, what I'd like to do, copy ko yung button na yan. And then, ilagay ito dito somewhere. Palitin lang natin. Dito. Gusto ko lagay dito. At least meron pa rin dyan. Next is dito. Ayan. And then, pwede rin dito mismo. Ayan. Tanggalin natin yung outline. Parang, hindi ko gusto yung outline. Galin natin dito. Yung parang merong line. Nakakasira ng design. Ayan. Okay na, nawala yon. Hindi siya pantay. Anyway, yan na yun. Then, balik tayo dito sa natin. Paano natin siya i-design? Ito siguro, same nung effects kanina. Outline. Outline din siguro to. Ayan. So, pwede natin palitan to ng dilaw, maybe. Ayan. Same goes with this one. Parang gusto ko tong outline na style. Medyo animated siya. Konti. Effects. Outline. Ayan. Eto rin. Effects. Outline. Effects. Ka-outline. Ayan. And then, tingnan natin. Dito medyo boring pa ng konti. So, lagyan natin siya ng arrow. Again, huwag kayong gumamit na merong yung merong crown para ma-save nyo siya later on. Ito. Itin natin to.
Then, i-flip lang natin kasi baliktad siya. Then, adjust natin ng konti. Or liitan ng konti. Ayan, pwede na. Right? And then, next to that is dito ako medyo nakulangan ng konti. Pero I think okay na siya. But I believe you're getting the point already sa sa pag-design. Kumbaga, yun lang yung sunod-sunod niya, kumbaga, na masasuggest ko when designing your online portfolio and what are the information that you need to put. Yan natin dito. Baka pwede pa tayo makapaglagay. Pwede pa nga siguro. Kasi medyo boring siya ng konti. Ayan. And then, what else I can put here? I think wala na naman. Kung ito naman, kung i-ano natin to, outline. Okay lang din. So I'd like to keep it sa yung parang ganun niya. Simple. Free Amazon PPC audit. Yep. Try nga natin i-preview. So, ito yung parang magiging niya, final. Sorry, yung navigation para hindi pa natin na-edit. Edit muna natin yung navigation. Yung mga, ito mga ganito, yung nasa ibabaw. Right? So, para ma-edit mo yan, click mo lang tong part na to dito sa baba. So, grid view. And then, lagyan natin dito, home. This is PPC process. Work experience. This is PPC audit, PPC reporting, and this one is book a free audit. Ayan. And then, kung okay ka na dyan, click mo lang to ulit para bumalik siya sa original. Right? So, publish natin siya. Click mo lang tong publish dito. Right? Kung free account ka, okay lang. Then, pwede mo to lagay with navigation, yung inedit natin ngayon lang. Yung mga buttons. Then, free domain. Kasi kung free account lang, then click mo lang tong continue. And then, kunwari ito, sample portfolio, whatever. Right? Then, click mo lang tong publish. And there you go. It's preparing for your design. So, this is how you do it. This is how you create a portfolio gamit lamang ang Canva, and these are the elements that you have to prepare. So, kailangan natin ng homepage, yung PPC process natin, kunwari, scope of services, work experience, product category that we have worked with, and importante na part is ito, yung PPC sample na screenshot, yung audit sample, yung weekly reporting sample. Importante yan na gawin nyo yung activity para at least meron kayong magamit sa paggawa ng portfolio nyo. No, what I could highly suggest is that when you take the screenshot, just make sure that you change the numbers from here para hindi kayo pare-pareho when you create the portfolio with your other like classmates na rin ng course na to for the PPC. So, yeah, that's how you do it. That's how important it is na gumawa ng online portfolio kasi malaki talaga maitutulong niya to make it look like professional talaga yung service na ino-offer mo sa kanila, and this is going to be the first basis for them when you are applying for a job post sa Upwork or onlinejob.ph, na pag nakita nila na okay yung online portfolio mo, well presented,
meron silang mga nakikitang experience and screenshot kunwari na experience mo, well then the chances of you na mapansin ka ng kliyente is actually medyo may advantage ka compared to the others. And that's the main reason why na before you look for a client, just make sure to make an online portfolio like this. So ayun, that's how you do it through Canva, and I hope nakatulong siya. Hindi pa pala natin na check in actual. Wait lang. Publish natin, kulang natin yung link, check natin before tayo mag-proceed, mag-end. So ito na yung parang mukha niya. Alright? Yung final output ng ginawa natin. So scroll down tayo ng konti. For core effective advertising process to boost your sales. Ayan. And then yan yung ginawa natin kanina. There you go. PPC screenshot. And that's it. So once again, this is Coach Ben, and I hope na makatulong ito, and I'll see you on the next one. So bye-bye for now.